Sa Senado, tila nanlamig ang takbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos hindi dumalo sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico, ang dalawang pangalan na pinaka-inaabangan dahil sila umano ang tinukoy ng surprise witness na nagpasabog ng alegasyon ng mali-maleta umanong pera. Pero kasabay ng pagdinig, biglang naglabas ng bombang video statement si Zaldico. At dito na raw nagsimula ang tunay na kwento ng korupsyon sa gobyerno. Narito ang balita ni Troy Gomez. Is it true that the DPWH also... Matamlay at kulang sa init ang ikapitong araw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects. Matapos parehong hindi sumipot sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Sila pa naman ang mga binanggit ng key witness na si Orly Gutesa na naghatid umano ng mali-maleta na pera sa tirahan ng dalawang mambabatas. Sa isang liham mula sa Office of the House Speaker Faustino D. III, iginit nitong hindi muna dadalo ang sinumang kongresista na sangkot sa issue upang maiwasang makasagabal o makapagbigay ng conflict sa hiwalay na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero habang presko pa ang usok ng kawalan ng pagdalo, isang mas malakas, mas maingay at mas mapanganib na pasabog ang lumabas kasabay ng naturang pagdinig. Sa isang 6 na minutong video statement na in-upload ni Zaldico sa X, bigla siyang lumutang at bumuhos ang sunod-sunod na aligasyon na tila tumuturo sa tuktok ng kapangyarihan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sa mas mabibigat pang pahayag, idinetalye ni Ko ang di umano'y 100 bilyong pisong insertion na ipinag-utos umano matapos ang pulong ni Romualdez, Budget Secretary Amina Pangandaman at Pangulong Marcos. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, "You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Sa dulo ng video, mas lalong nagdilim ang tono ni Ko na tila nagpapakita ng pangamba sa sariling kaligtasan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Habang tumitindi ang tensyon kontra korupsyon, ay inaabangan ngayon ng taong bayan kung mauuwi ba sa pagbagsak ang mga nabanggit na pangalan o pagbaling ng sisi sa iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.